Sa mga tindahan, ang ating nakasanayan, customer is always right. Pero paano kung minamaliit na ang kahera? Aawat ka ba? Galit na galit? Pero maubos na kay kasira ka! At sadyang masasakit ang mga salitang binitawan ng customer na ito sa kahera ng isang tindahan. Trabaho ko namin ang pusiso, pero maubos na kay kasira ka! Pero ang kahera, hindi nagpatinag at rumesbak din sa nagwawalang customer. Ala, ikaw sa likaran ka siya! Ikaw mabuti ka! Ay, maghilas-hilasay! Ikaw maghilas-hilasay! Kung ka wala ka trabaho! Kung ka kumain ka rin! In a situation na merong anger, merong pagkainis, irritability, marami ang pwedeng factors doon. So number one, maaring the situation itself. Baka hindi natin alam, baka matagal na siya nag-antay, baka pagod na siya sa kakapila. Yung iba naman, part ng kanilang personality na mabilis talaga silang ma-irritate kung may mga discomfort. Ang mga ganitong eksena, madalas talagang mangyari sa kahit saang tindahan. Si Ayi na nga na may-ari ng isang clothing store, personal itong naranasan. Pinaka-worst na na-experience ko, gusto niya magsukat. Parang nag-react lang po siya na, clothing store kayo tapos wala kayong fitting room. As an owner, parang magkakaroon ka po ng onting insecurity na, ay oo nga, clothing store ako, tapos wala akong fitting room. Ayusin mo! Sensya na mag-isa lang po. Debate man para sa ilan ang kasabihang customers always right, para kay Ayi, mahalagang ibigay ang tamang serbisyo sa mga customer. At bilang kapalit, ibalik din dapat nila ang respeto sa makakasalamuhang empleyado. As an owner, kailangan mo pong ipakita rin sa kanila paano po maging makatao, magtratuhan kayo bilang mamimili, bilang nagbibenta. Nakasale nga kayo, pero ang bagal-bagal mo naman kumilos. Customer is always right nga ba? Ito ang hugot ng ating social experiment sa linggong ito. Kasama ang aming mga kasabwat, ang kahera na si Dayan, at ang ate Chona o kunwari nag-a-attitude at galit na customer na si Clarence. Ano ba yan? Ang bagal mo naman kumilos. Tupi mo naman na maayos din. Ay, sorry po, ma'am. Kanina ko pa yan nilatag dito Ang bagal mo kumilos. Tapos hindi pa maayos yung pagkakatupi mo. Ano ba naman yan? Matagal ka na ba dito? Sa mga ganitong eksena sa pagitan ng customer at nagtitinda, aawat ka ba o magkikibit balikat na lang? Roll na po ang Good News Camera. Ang bagal-bagal mo kumilos. Matagal ka na ba dito? Yes, ma'am. Tagal na po. Matagal ka na pero ang bagal mo lang po yung kumilos. Ang babaeng ito na namimili, napapatingin na sa eksena ng ating mga kasabwat. Ano yan? Sa isang plastic mo lang ipagkakasya lahat? Ito po, kukuha pa po ko na isang plastic. Ano ba yan? Nagtinitipid mo ba kami sa plastic? Isa pang ale, ang aligaga at tila umiinit na rin ang ulo sa nasasaksihan. Anong klaseng kahera? Anong klaseng kahera yung nandito? Ma'am, pasensya na po. Ma'am, Mas huwag naman lalong po kayong nalukot sumigaw. mas lalong nalukot yung pinamili ko. Huwag naman po kayong sumigaw, ma'am. Lukot-lukot na nga na nakasabit. Mas lalo pa yung Maya-maya pa'y rumesbak na si Lola. Nakita mo ba? Ayan o. Oh, At saka yung price, ma'am, mo inuha sa po lahat. Ano? Sobra ka naman. Mission accomplished mga kapuso! Ano kayang nag-udyok sa kanilang pumagitna sa eksena? Eh, kasi itong ba, nagagalit nga siya, di ba? Parang naiinis na ako. Sabi ko nga, ay, bakit gano'n ka naman? Parang ano-ano ako sa kanyang galit. Ako, naiinis na ako. Hindi dapat ganon dahil dapat ituring natin silang tao. Hindi po dapat namamahiya kasi nagtatrabaho po sila. Pero katwiran din ng ibang customer, sa mga ganitong komosyon, staff ng tindahan ang nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Kaya sa susunod na subok, binaliktad naman namin ang eksena. And this time, itong kahera naman ang mag-a-attitude sa kanyang customer. Miss, excuse me po. Ma'am, Miss, magkano po sa damit na to? Miss, may price yan dyan, miss. Wala po kasing nakalagay. Ang aming tinarget, itong magkaibigan na namimili sa shop. Ito po yung piso sale niyo po. Yes po, nakikita niyo naman po may piso po, ma'am. Sorry po, hindi po naman. Parang ang sungit ni ate. Ate, parang ang sungit mo naman, te. Namimili lang si ate dito ng damit ng maayos. Ang ating mga target, abay, Gina, as in, gigil na ipagtanggol ang ating kasabwat. Kasi miss, kasi kanina ka pa dyan, miss, tanong ka ng tanong, meron naman talagang presyo yan. Hindi, right naman po kasi siya
Kaso ginagamit ko dapat yung mata niyo. Iba pa rin po kasi yun kasi customer po kasi si ate. Sagutin niyo na lang po na maayos. Good job mga ate! Salamat po ha sa inyong pagtatanggol. Parang napansin po namin, ang sungit niya pong sumagot. Eh, syempre, nagpipili din po kami bilang customer. Naririnig din po kasi namin na, ba't naman ang sungit naman? Yung reason niya po kanina na kanina pa po namimili. Pero po kasi namin yung ibibili namin. So, alam niyo po yun. Dapat gusto din namin yung bibili namin. Dapat sigurado kami sa bibili namin. Mati, parang sungit mo naman, te. Ito naman, parang nakisimpatya sila. They feel na they are one doon sa customer, na parang pareho tayo. Kasi kung kaya ng cashier na gawin to doon sa isang customer, is maaaring ganun din ang gawin sa kanila. Sa huling pagkakataon, Miss, excuse me po. Magkano po sa damit? Miss, may presyo po yan. Miss, pakisilip na lang. Wala pong nakalagay po kasi presyo. Hindi, wala po eh. Miss, magkano po yung mga nandito? Miss, may presyo po yan. Kasi kanina ka pa dyan, Miss. Ito na nga yung naipon mong hanger na may presyo. Nagtatanong lang naman po. Siyempre po, nagpipili naman po siya ng gusto. Nagtatanong naman po sa ngayon. Dapat hindi nagtataray sa mga customer. Dapat yung malawak yung pag-unawa sa mga customer para lalong dumami yung customer nila. salamat po ha sa inyong pagtindig para sa kapwa. Payo naman ng ating eksperto, kung kaya, huwag nang palakihin pa ang eksena. Pag tayo ang customer, kung nakikita natin na medyo irritable yung cashier or bad day siya, mas maganda, huwag na natin i-escalate pa. Mas maganda, tapusin na lang kaagad yung transaction and then alis na. Ngayon, kung tayo naman yung cashier, let's take our work, parang gawin na lang natin. Kung may nag-irate na customer, tapusin din natin. Tapusin kaagad yung transaction, manage it in a professional manner para wag nang sumabog or lalaki pa yung mga arguments or conflicts. Ikaw, kapuso, sa susunod mong pamimili, handa ka bang magbaon ng mahabang pasensya at ngiti? Ano, sobra ka naman.